Welcome to my channel. This is Honey. I-share ko naman sa inyo, as I said on my previous video, is my CFO seminar experience. April 16 yung interview ko. April 19, na-deliver yung visa. Tapos, that day, on April 19, nakapag-book na ako ng schedule para sa CFO seminar ko. Kasi may visa number na. You need the visa number to be able to schedule a CFO seminar. Ito pala yung visa number. Ito yung ilalagay nyo when scheduling the appointment. Kuha ko na schedule is April 22, Monday. Punta ko doon maaga pa. Paano ba mag-schedule ng appointment sa CFO? So, kung syempre K1 visa tayo, pupunta tayo dito sa pinakauna. K1 whose spouse or fiancé is a foreign citizen, you need to click this one right here. After clicking that, basahin nyo lang yung instructions and also informations about the CFO, Commission on Filipino Overseas, kung ano ba yung purpose niya. Ito naman yung mga requirements. Yan, sundin nyo lang yung instructions na yan and dalhin nyo lahat ng pwede nyong dalhin. Yung mga dinala nyo sa interview day, siguro hindi hinanap nung consul yung mga pictures nyo, proof of relationship. In CFO seminar, hahanapin nyo ng counselor. Yung CFO pala, meron silang 3 office. So, yung main office sa Quezon City, Metro Manila. Tapos, yung pangalawa is sa Cebu. And yung pangatlo is sa Davao. Kung saan kayo malapit, kung saan nyo gusto mag-undergo ng seminar, yun yung piliin nyo. Click nyo lang kung saan nyo gusto. Ako, that time, kasi nasa Metro Manila lang naman ako, so pinili ko yung sa Quezon City. And in that portion, meron din yung mga address nila. So, yan yung address ng sa main office sa Quezon City. Yung dapat yung dalhin na sa day ng inyong appointment seminar. So, kailangan nyo yung barcoded na appointment confirmation. Pagkatapos nyong makasuccessfully make and schedule appointment, i-email nila agad kayo. So, tingnan nyo agad yung email nyo. Nandun yung barcode. Yung barcode na nasa taas. Dapat i-print nyo yun, yung whole page na yon. Sa akin, like, I think 30 minutes na, naghihintay ako sa email confirmation kasi sabi dun sa laptop screen, successful daw. So, pumunta ako sa email ko, pero wala akong nakita. Yun, tiningnan ko sa spam. Nasa spam folder siya. Nandun yung informations, yung greetings, tapos meron yung naka-PDF. I-click nyo yon, tapos i-download nyo yon. Yun yung i-print. Kung dadala nyo yun, pinaka-importante, syempre yung scan copy ng bio page ng petitioner's passport, valid passport. Dalhin nyo na lang lahat ng nandyan sa listahan na yan, at pati yung mga proof of relationship nyo. Pumunta ako doon April 22, 9 AM, yung schedule ko. Pagdating ko doon, may mga nakapila na. Tapos, tatawagan kayo ng guard once start na sila magpapasok. Doon sa lobby, kukunin yung, dala kayo ng 2 ID. Predadala nyo yung passport eh. So, given na yon, passport, at saka isa pang valid ID. Any valid government ID. Kasi iiwanan nyo yung isa doon sa baba. Aakit na kayo, andun na kayo, mag-fill out kayo ng form, tapos papasa nyo dun sa my teller. Tapos hantayin nyo lang na papasukin kayo dun sa anong room kayo papapasukin. Kasi maraming room. Room 1, room 2, room 3, iba't iba yung counselor. So, ako, natawag ako sa room 1. Counselor namin is, babae siya na. Sa room 1, I think we are 12. 12 kami. Nandun sa room na yon. Ewan ko lang sa ibang room. Yung counselor namin is, hindi naman siya masyadong strict. Hindi din siya masyadong maluwag. After ng group seminar, you know, yung participating, of course, Q&A, isa kaming tatayo kasi i-introduce namin yung pangalan namin, kung saan bansa ang punta namin, tsaka ano yung mga expectation namin, yung mga plans namin in the future. So, share nyo. Tapos, yun. Hanggang sa matapos kayo lahat. And then, after that, she will discuss more topics.
about other country and about marrying a foreigner fiancé, ganon. Or going into another country through marriage. After ng group seminar, magbe-break muna kung merong gustong mag-CR, pwede umihi, pero mabilisan lang. Balik agad sa room kasi tatawagin na kayo isa-isa, one by one. Wala namang room talaga na kayo lang nasa room. Nandun lang kayo sa parang hallway, isa-isa. One-on-one lang kayo ng counselor. Tapos meron ka rin katabi na applicant, tapos may counselor din na nag-interview sa kanya. Pero, dun sa room 1, room 2, room 3 per group, syempre, kung sino yung counselor nyo sa room nyo, yan din yung mag one-on-one interview sa'yo. Ako, pangalawa akong tinawag sa one-on-one interview. Kasi, she based it on, dun sa pag-fill out ng form, kung sino yung pinakauna nakapag-submit ng form, yun na yun, pasunod na yun. So, pangalawa ako. Nandun kami sa room palang group seminar, hiningan niya ako ng divorce decree. Sabi niya, divorce pala yung petitioner mo, I need your divorce decree. So, isang page lang yung divorce decree ko. Tapos, scan copy lang siya. Meron siyang questions, like, it's not enough for her yung divorce decree. So, alam ko na yung questions niya on one-on-one interview is about the divorce decree ng petitioner ko. So, expected ko na yun. Tama nga, nung one-on-one na kami, tinanong niya talaga ako sa divorce decree. Sabi niya, why is the divorce decree isang page lang? Kasi dalawa or tatlo or more than that. Kasi dapat sa second and third page nakalagay doon yung mga mga reasons and all. Sabi ko, yan lang po talaga yung binigay sa kanya ng court eh. Yan lang yung binigay. Wala na kaming makukuha. Sabi niya, no, you need to tell him na kailangan pa ng more informations about the divorce. Sabi ko, even though, ma'am, because kahit wala na kaming mahihita sa court, kasi yan lang yung bibigay sa kanya sa state nila, isa lang talaga yung divorce decree. Kahit yung original, isa lang din. So, wala na kaming mabibigay pa sa'yo. And then sabi niya, it's about daw na baka may tinatago na yung petitioner ko. Sabi ko, I know everything about the divorce, ma'am. They are separated long time ago, more than 10 years ago na. Tapos nagfile lang siya ng divorce last 2022. Nga, gusto niya magpakasal kami. He wants to be married again after a long time. So, alam ko kung bakit sila naghiwalay. Sabi, kaya nga, dapat it should be on the divorce decree, on another pages. I said, meron yan, ma'am, pero nandun sa court. But the court did not give him that. They only give him this page right here. Ito lang talaga. Yung page pala na yun, nakalagay na yun divorce decree. Nandun na. Nakalagay yung name ng ex-wife ng petitioner ko. Nandun lahat. Yun lang. Yung mga reasons within those 10-year separation, wala yun. Nandun na yun sa court. In-approve na yung divorce eh. Wala namang contest. Wala namang, it's not a contested divorce eh. Kasi yung ex-wife ng petitioner ko, ma'am, okay naman sa kanya na mag-divorce na sila. Kasi, they've been separated for a long time. So, yan na yun eh. Hindi naman contested divorce yan. So, yan na yung page, yung final page, ma'am. Wala nang iba. Wala na akong ibang mabibigay sa'yo. Yung fiancé ko, wala lang ibang mabibigay sa akin. Yung court, walang ibang ibibigay, kundi yan lang din. So, yun sabi niya, okay, I'll give you the certificate, but it's up to you na. It's your job na to find out more. I said, no, ma'am, there's nothing to find out. Sabi ko talaga sa kanya. Finite ko talaga na, no, I already know everything. So, yun. Yun lang naman. After that, yun, nag-ask siya ng pictures. Kinuha niya yung pictures. Tinignan niya lang. Binigay niya rin ulit sa akin. Binigay niya ulit sa akin yung divorce decree na scan copy. Tapos, yun, tinanong niya na ako na ilang beses kami nakita. And ilang days nagsistay yung fiancé ko every time na pumupunta siya ng Pinas. That's it. And then, proceed na. And then, she called another name. Next. And then, proceed na ako dun sa room kung saan kukunin mo yung hindi, i-verify pa yung mga informations mo. After verifying, pwede ka nang mag-scan doon sa code kasi i-insta ka naman ng mga tao sa loob. Certification nila is digital. So, walang papers na ibibigay sa'yo doon.
i-email nila yon sa email na ginamit mo during registration. Nung nag-set ka ng appointment schedule. Bibigyan ka nila ng parang username at yung password mo. Tapos, may scan, merong barcode doon sa loob ng room mismo. Marami. Mag-isa-scan mo lang yon, tapos lalabas na yun doon. I-click mo yon, yung link, tapos ilalagay mo yung mga informations na binigay. Yung link na yun is actually, yun yung feedback pala. Feedback. So, kailangan mong i-feedback yung overall seminar mo. Yung counselor mo, na-reach ba yung expectation mo. So, lahat ng questions doon, answer mo lang yung lahat. Pagkatapos mong ma-answeran yun, yung feedback about the overall CFO, click mo submit, automatic, kailangan mo nang i-check yung email mo. Kung nag-send na yung CFO, ang certificate naka-PDF siya, tapos click mo yon, ito na yun, certificate. No need to print this kasi sa immigration, sa NAIA, ito okay to. Mas okay nga to kasi makikita talaga nila na hindi siya edited, hindi siya imitated. Kasi nasa email mo talaga siya. So, mong makareceive ng email, kailangan mong i-click yung PDF, which is the certificate. Yun na yung certificate na needed mo. Need mong double check kung tama yung information. For K1 visa, wala dapat yung expiration. Meron dapat yung country of citizenship of petitioner. Meron dapat yung full name mo, sure name, dapat tama yung spelling lahat. Tapos, meron dapat siyang barcode. Yan. Once na-verify mo na tama yung information, pwede ka nang umuwi. Talagang umuwi kung hindi mo marireceive yung email ng certificate. Kasi kailangan mong i-check kung tama yung information. Kasi kung mali yan, pwede mo pang ipa-change doon sa mga tao sa office. Aalis ka na, tapos sa bahay mo na tiningnan or sa biyahe, what if may mali palang spelling or mali yung ibang information. So, babalik ka ulit. Dapat habang nandun ka pa, check mo na lahat.